Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po yung lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po yung magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong buwelta ng ating Vice President Sara Duterte dito po sa isang damukal na patutsada at napakatagal na pong paninira ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang. At tinatawag din po niya itong garbage in, garbage out. At tinatawag din po ni Tony Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news. Di umano. Pakinggan na po natin ang balita at panuorin at komentuhan po natin ang masagot ng ating Vice President Sara Duterte. Ito na po. Bumuwelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya? Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na nakikipagsabuatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Pero kapag may seal sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Ano naman po asahan natin? Kaya nga nilagay dyan yan para maging aso, di umano. Kaya po nilagay dyan yung tagapagsinungaling ng Malacanang, di umano, ay para po maging aso. Hindi po ba? Ano po asahan natin dyan? Mula po nung naging Yusek yan, meron po bang ni-report sa taong bayan na napakagandang nagawa ng administrasyon? Yung mga ipinangako ba'y natupad? Lalong-lalo po yung mga programang Build, Better More. Hindi po ba? Ang laman po lagi ng bibig ay puro po paninira at pagpapabagsak sa pamilya Duterte at mga kaalyado nito. Yan po ang programa. Yan, di umano. At wala naman po makikita dyan ng taong bayan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga sinasabi ng Vice President, totoo po yun Pagka ang seal, di ba? Yung seal ng yung logo ng Office of the President, sinasalamin yan at pinipresenta mo ang Pangulo ng Bansa. Tapos ganyan lang maririnig mo sa yung Yusek. Parang nasa palengke, parang naninira lang, parang chumichismis lang. Hindi po ba? At yung sinasabi rin po ng Vice President, totoo po yun. Hindi po ba? Nagpakatuta na po kasi ayon sa Vice President ang ICC. Nagamit nila ang ICC sa politika. Bakit po? Abogado po ang Vice President Hindi po ba? Abogado ka, tapos may sarili tayong judicial, may Korte Suprema, may sarili tayong soberenya, tapos merong isang Pilipino. Ayaw mong litisin sa bansa mo, nagpapanksyon ang ating judicial, nagpapanksyon ang ating korte sa buong Pilipinas.
Hindi po ba political yan? Bakit hindi mo litisin sa bansa? Bakit kailangan mo ipatapon? At lahat po ng kaalyado ng Vice President at pamilya Duterte, katulad po ni Senator Bato, ay pilit pong inaaresto para dalhin sa dahig. Hindi po ba? At ganun din po si Senator Marcoleta na nakakulong na ngayon dahil po sa politika rin, di umano. At kasama po si Jingo Estrada. At wala pa naman silang napapakulong sa mga kaalyado nila. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, malinaw na malinaw po yan. Huwag na po nating habaan ng komento dahil po wala naman po tayong makukuhang mabuting paglilingkod sa kanila. Nagbabudget po sila ng bilyong-bilyon. Ganyan lang po ang trabaho na ibibigay sa atin ng mga demonyong yan, di umano. Mahigit 2 bilyon ang pondo ng PCO. Ganyan lang po ang maririnig ng taong bayan sa kanila. At syempre ang Office of the President, bilyon-bilyon, hindi bababa sa 27 billion, di umano ang pondo. Pero po, ano po ang napala ni Juan de la Cruz? Hindi po ba? Maraming salamat po Vice President. At talaga naman pong pilit kayong pinababagsak dahil umpisa pa lang tama po kayo. Ang impeachment ay puro bending dalo. Bendalo. Hindi po ba ang impeachment ay puro bendalo? Yan po. Tama po ang Vice President. Napakarami na po nilang nilabag at wala naman po talaga silang matibay na ebidensya. Fishing expedition at gumagamit pa ng bendalo. 100% po tama ang Vice President. Maraming salamat po. Excuse me po. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Lalo-lalo po sa naagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hercio from Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, at kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City, at Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat. At ganun din po tayong lahat mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo at doble ingat po. Bye-bye.